Naglalakad ngayon si Cedric papasok sa mansyon ng kanyang mga magulang. Napagpasyahan nila magsalo-salo ngayon dahil sa kadahilanang engaged na ang kanyang bunsong kapatid. Cedric, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka makakapunta. Sambit ng ina ni Cedric. My meeting got cancelled, kaya napagdesisyonan ko na pumunta dito. Pagkatapos magsalita ni Cedric, binati niya ang kanyang mga kapatid. Sa kanilang 5 magkakapatid, pangatlo siya at siya na lang ang walang kasintahan sa kanilang 5. Ang mga kapatid mo, may asawa at anak na. Pero ikaw single pa rin hanggang ngayon? Kailan ka ba hahanap ng mapapangasawa mo? Hindi pa man nakakaupo ng maayos si Cedric, sinalubong na siya ng tanong ng kanyang ina. Kada magkikita sila, ganoon na lang palagi ang mga tanong ng kanyang ina kaya medyo sanay na rin siya. Ma, wala pa sa isip ko ang ganyan. Tsaka puro trabaho ang inaatupag ko. Kaya wala na akong oras para maghanap ng mapapangasawa ko. Sambit ni Cedric habang kumakain. Mabuti na lang, hindi na nagtanong pang muli ang kanyang ina. Hindi rin nagtagal umalis na siya. Habang nagmamaneho, biglang tumawag sa kanyang telepono ang isang tao kaya sinagot niya ito. Sir, ngayong araw po pala ang dating ng mga applicants natin. Sambit ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. That's good to hear. Piliin niyo lang ang karapat-dapat sa kumpanya natin at wala ng iba. Akmang ibababa na ni Cedric ang tawag nang may biglang tumawid na babae sa kanyang harapan, dahilan para mapapreno siya ng malakas. Aray! Sigaw ni Ariela nang matamaan siya ng kotse. Hindi naman ganun kalakas ang tama sa kanya na sasakyan pero pakiramdam niya napuruhan siya. Are you okay? Tanong ng lalaki pagkalabas niya ng sasakyan. Akmang sisigawan ni Ariela ang nakabangga pero hindi yun natuloy nang makita niya ang pagmumukha nito. Nabalik lamang sa realidad si Ariela nang pumitik sa kanyang harapan ang lalaki. I'm asking you, are you okay? Hindi sumagot si Ariela at tinuro niya lamang ang sugat sa kanyang katawan. Kararating niya pa lang sa Maynila pero kamalasan agad ang bumungad sa kanya. Ngayong araw ang kanyang job interview pero mukhang hindi pa ata siya makakapunta. Let me bring you to the hospital. Akmang aangal si Ariela pero nabuhat na siya ng lalaki at pagkatapos isinakay siya sa sasakyan nito. Habang ginagamot ang mga sugat niya, nakatitig lamang siya sa binata, dahilan upang mailang siya ng bahagya. Mga gasgas at pasalang ang natamo ng pasyente, kaya maaari na rin po siyang lumabas. Sambit ng nurse habang inaayos ang kanyang gamit. Thank you po. Akmang tatayo na sana si Ariela nang biglang lumapit sa kanyang lalaki upang alalayan siya. Kaya ko na po. Maraming salamat po at pasensya na rin po sa abala. Kailangan ko na pong umalis. May job interview pa po akong pupuntahan eh. Akmang hahabulin pa siya ng lalaki pero mabuti na lang, mabilis siyang nakatakbo papalayo. Kahit marumi na ang suot na damit ni Ariela, pinilit niya pa rin pumunta sa kumpanya. Isang oras na rin na lumipas mula na mag-umpisa ang job interview at sana man lang hindi pa yun tapos. Kuya, isa po ako sa mga kasama sa job interview. Sambit ni Ariela nang hinarangan siya ng guard sa entrance pa lamang. Pasensya na ma'am, kanina pa po tapos ang job interview, kaya hindi na po kayo pwedeng pumasok. Tila nabingi si Ariela sa kanyang narinig. Itong trabaho na lang na ito ang kanyang inaasahan. Baka naman pwede pa humabol kuya, may dahilan naman po akong ba't ako na late eh. Pagpupumilit pa ni Ariela, pero inilingan lamang siya ng gwardya. Pasensya na po talaga ma'am, hindi na po talaga pwedeng pumasok kasi tapos na po ang job interview. Hindi na napigilan pa ni Ariela ang kanyang sarili at napaiyak na siya ng tuluyan. Ang kaisa-isang trabaho na inaasahan niya, nawala na parang bula. What's happening here? Sabay na napalingon ng dalawa sa lalaking nagsalita. At gano'n na lamang ang gulat ni Ariela nang makilala niya kung sino ang lalaking yun. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ariela. Nanlaki naman ang mga mata ni Cedric at napatitig sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cedric bago pumunta sa babae at inalalayan nitong tumayo ng maayos. Kilala niyo po ba siya, sir?
Nagpupumilit po kasi pumasok sa kumpanya kasi kasama raw po siya sa mga i-interviewin. Tapos na po kasi kanina pa po kaya hindi ko na pinapasok. Napapalatak na lamang si Cedric sa kanyang narinig bago niya tignan ang babae. Mababakas sa mukha ng babae, ang pagod at sakit. Namamaga na rin ang mga mata ng babae sa kakaiyak, kaya mas lalong nag-alala si Cedric. Ako nang bahala sa kanya, Kuya Guard. Kahit na nagtataka, sumunod pa rin siya sa lalaki noong hinila siya nito papasok sa loob. Habang papasok sila, nakatingin lahat ng mga empleyado sa kanila. Kaya naisip ni Ariela na baka ang boss ng kumpanyang ito ang kasama niya. Kung hindi lang kita nakita rito, paniguradong ipapahanap kita. Sambit ni Cedric habang inaabutan ng tubig si Ariela. Kaagad naman itong tinanggap ng dalaga. Kakasuhan mo ba ako dahil nagasgasan ko ang kotse mo? Tanong ni Ariela habang nakatingin sa kawalan. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin ang trabahong nawala sa kanya. Are you out of your mind? Hindi ba dapat ako ang kasuhan mo? Kasi ako ang nakabangga sa'yo? Wala akong pera para kasuhan ka. Bakit ba tayo napunta sa usapan na to? I just wanted to say sorry. Hindi ka nakapunta sa job interview mo dahil sa akin. Kahit na ako ang boss dito, wala na akong magagawa. Dahil paniguradong nakapili na sila ng aplikante na ipapasok sa kumpanya. Hindi alam ni Cedric kung anong gagawin niya sa babae. Meron pang isang solusyon, pero hindi niya alam kung magugustuhan ba yun ng dalaga. Do you really want a job? Dahil sa sinabi ni Cedric, napatingin sa kanya ang babae at tumango ng ilang beses. Then bear my child. Parang nabingi si Ariela sa kanyang narinig. Nababaliw na ba ang lalaking to? Sinong matinong tao na mag-aalok ng ganun trabaho? Nasisiraan na ho ba kayo ng ulo? Kailangan ko talaga. Ilang buwan na akong kinukulit ng nanay ko. Kaya kailangan ko na gumawa ng paraan para tumigil na siya at ito lang ang naisip kong solusyon. Oo, desperada na si Ariela at kailangan niya ng pera. Pero hindi naman siya aabot ng ganito para lang kumita ng pera. Ayoko. At saka, bakit ba hindi ka nalang maghanap ng magiging girlfriend mo at doon ka humingi ng anak? Napahilot na lamang ang lalaki sa kanyang noo. Kung madali lang sana ang sinasabi nito, di sana matagal niya nang ginawa. At sana, matagal na siyang may pinakilala sa kanyang ina. Talagang ayaw mo? 100,000 per month ang makukuha mo, pati bahay, pagkain, gastusin ng bata, sagot ko na. Parang hihimatayin ata si Ariela sa kanyang narinig. 100,000 per month? Kung 9 na buwan niyang dadalhin ng bata sa kanyang sinapupunan, 900,000 ang makukuha niya dito. Sige, pumapayag na ako. Kahit na ayaw ni Ariela ang trabahong ganito, wala siyang magawa dahil napakalaki ng perang matatanggap niya kung sakaling ipagbubuntis niya ang anak ng lalaki. Kung sa ganitong paraan niya maiaahon ng kanyang ina sa kahirapan, gagawin niya ang lahat. Don't worry, because we will do surrogation. Kung sa tingin mo, kailangan nating mag-sex para mabuo ang bata, nagkakamali ka. Ramdam ni Ariela ang pamumulan ng kanyang pisngi, kaya pasimple niya yung sinampal, pero nakita yun ng lalaki. Kaya agad kinuha ni Cedric ang kamay ng babae at hinawakan yun. Kailangan mong pumirma ng kontrata bago natin ito umpisahan. Kapag lumabas na ang bata, hindi ka niya kikilalaning ina at maaari ka nang umalis nun. Kung iisipin, ay sobrang sakit na yon para sa isang ina. Pero walang magagawa si Ariela kundi sumunod. Naiintindihan ko. It's good to hear, Ariela. Ilang araw ang lumipas, nag-umpisa na ang proseso ng surrogacy. Wala pang kasiguraduhan kung mabubuntis na si Ariela, kaya kailangan nilang magpabalik-balik sa ospital. Si Ariela ngayon ay nasa pangangalaga ni Cedric. Ang dahilan ng lalaki, para matulungan niya ang babae kung sakaling mahihirapan itong magbuntis. Natutulog si Ariela nang siya'y magising dahil parang hinahalukay ang kanyang sikmura at dali-dali siyang sumugod sa banyo para doon magsuka. Abala si Ariela sa pagsusuka nang maramdaman niyang may humahaplos sa kanyang likuran. Kaagad siyang inabutan ng tubig ni Cedric at tinanggap naman yun ng babae. Are you okay? Ngayon ang check-up mo sa ospital. Pwede naman tayo wag pumunta kung masama ang pakaramdam mo. Sambit ni Cedric
habang inaalalayan ng babae papunta sa pagkainan. Kailangan nating pumunta, Cedric. Ang doktor na mismo nagsabi na kailangan nating pumunta doon kada Biyernes. Akmang uupo si Ariela pero hindi yun natuloy dahil may naamoy siyang hindi kaaya-aya sa kanyang ilong. Pilit na pinipigilan ni Ariela ang sarili pero hindi niya na nagawa kaya agad siyang tumakbo sa kusina at doon nagsuka sa sink. Ariela, hindi kaya buntis ka na? Napatigil sa akmang pagpupunas ng bibig si Ariela dahil sa kanyang narinig. Dahil doon ay kaagad niyang kinuha ang mga pregnancy test na itinabi nila at sinubukan yon. Ilang minuto na ang lumipas mula nang gamitin niyang pregnancy test at hindi rin nagtagal, lumabas na ang resulta. Tulalang lumabas ang babae sa banyo kaya hindi maiwasang kabahan ni Cedric. What's the result? Positive? Buntis ako, Cedric. Buntis na ako! Napatalo na lamang si Ariela sa sobrang saya habang si Cedric ay tulala. Kailangan nating pumunta sa doktor para malaman kung maayos ng balagay ng bata. Sambit na Cedric habang natataranta. Natawan na lamang ang babae sa kinikilos si Cedric pero kaagad niya rin namang sinunod ang utos ng lalaki dahil gusto niya ring malaman kung maayos lang ba ang bata sa kanyang sinapupunan. As you can see, normal ang bata. Hindi pa gaano makikita ang fetus pero kung susukatin, kasize na siya na isang bean. Sambit ng doktor habang nakatingin sa monitor. Hindi maiwasang maluhan ni Cedric habang tinitignan ng kanyang anak sa monitor. Pagkatapos ng ginawa ng doktor, pinarinig naman ng doktor ang heartbeat ng bata. May baby ka na, Cedric. Napatango-tango naman si Cedric habang hindi pa rin inaalis ang kanyang paningin sa monitor. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang magkakaanak na siya. Hindi man bunga ng pagmamahala ng kanyang anak, pero sisiguraduhin niyang mamahalin niya ang bata ng lubusan. Maraming salamat, Ariela. Kundi dahil sa'yo, baka hindi ko na alam ang gagawin ko. Kahit na nasasaktan, nginitian pa rin ni Ariela si Cedric. Kung gaano kasi ang lalaki, gano'n naman kalungkot ang babae. Dahil pagkapanganak niya sa bata, hindi siya nito kikilalanin bilang ina. Ngayon pa lang, napapamahal na siya sa bata. Paano pa kaya kung lumipas na ang ilang buwan? Pagkatapos ng ilang oras, kaagad na rin silang umuwi ng bahay. May gusto ka bang kainin? Tanong ni Cedric pagkarating nila. Napaisip naman si Ariela kung ano nga ba ang gusto niyang kainin sa araw na ito. Gusto ko ng kambal na saging. Pwede ba yun? Tanong ni Ariela. Iniisip niya pala ang itsura ng saging, natatakam na siya agad. Kaagad namang umalis si Cedric para maghanap ng kambal na saging, pero nasa kotse pa lang siya nang maalala niya na hindi niya nga pala alam kung saan maghahanap ng ganun. Kaagad niyang tinawagan ng kanyang ina para humingi ng tulong. Ang ina niya lang naman ang mahihingan niya ng tulong sa ganitong bagay. Hello, Sed ko! Hindi pinansin ng lalaki ang tawag sa kanya ng kanyang ina at kaagad siyang dumiretso sa pakay. Ma, saan ba ako makakahanap ng kambal na saging? Tanong ni Cedric nang sinagot ng kanyang ina ang tawag. Walang sumasagot sa kabilang linya, kaya tinignan niya ang telepono kung binabaan ba siya ng kanyang ina pero hindi naman. Ma, are you still there? Tanong niya at akmang ibababa na ang tawag pero nagsalita ang ginang. Pasensya na anak, nabigla lang kasi ako sa tanong mo. A friend of mine is asking for help po kasi. Gusto raw po ng asawa niya ng kambal na saging pero hindi niya po alam kung saan pwede maghanap nun. Napilitang magsinungaling si Cedric sa sariling ina. Hindi niya pa kayang sabihin na ang ina mismo ng kanyang anak ang may gusto nito. Ganun ba? Sabihin mo sa kaibigan mo na subukan niya pumunta sa palengke at paniguradong makakahanap siya ng kambal na saging doon. Akala ni Cedric kailangan niya pang ikutin ang buong Pilipinas para lang mahanap ang gusto ng babae. Mabuti na lamang talaga at tinanong niya muna ang kanyang ina bago umalis. Thank you, ma. Walang anuman anak. Sabihin mo nga rin pala sa kaibigan mo na habaan niya ang pasensya sa asawa niya ha. Hindi madali ang pagbubuntis, kaya dapat lagi siya nakaantabay sa asawa niya. Kaagad namang inilista ni Cedric sa kanyang utak ang mga sinabi ng kanyang ina.
Buti pa yung kaibigan mo magkakaroon na ng anak. Ikaw kaya anak, kailan mo babalaking magkaanak? Hindi maiwasang makonsensya ni Cedric. Kung alam lang ng kanyang ina na may apo na ito, paniguradong matutuwa ito. Pero sasabihin niya lamang yun sa tamang panahon. O sige na ma, kailangan ko pantulungan ng kaibigan ko. Hindi na hinintay na Cedric na magsalita ang kanyang ina at kaagad niya itong binabaan ng tawag. Kaagad na dumiretso ang lalaki sa palengke at inumpisahan na niyang hanapin ang gusto ng dalaga. Mabuti na lang talaga at tinuruan siya ng kanyang ina dati kung paano bumili sa palengke kaya hindi siya nahirapan. Pagkabalik niya sa bahay, bumungad sa kanya si Ariela na natutulog sa sofa. Akmang bubuhati niya ang babae pero mukhang naramdaman ata yun ni Ariela dahil nalingat siya sa kanyang pagtulog. Ito na nga pala yung pinapabili mo sa akin. Kainin mo muna to bago ka matulog. Ang sabi pa naman ng doktor, hindi magandang hindi nasusunod ang mga cravings mo. Imbes na tumayo, bumalik na lamang sa pagkakahiga si Ariela bago itaboy palayo sa kanyang supot na hawak ni Cedric. Ayoko na pala niyan. Pasta na ang gusto ko. Napakurap ng ilang beses ang lalaki habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Ariela. Imbes na sumagot, pumunta na lamang sa kusina si Cedric para iluto ang pagkain gusto ni Ariela. Abala si Cedric sa ginagawa nang maramdaman niya ang presensya ng dalaga sa kanyang likod. Kaagad niya namang nilingon si Ariela at dun bumungad sa kanya ang nakangusong babae. Pasensya ka na Cedric ha. Nagpakahirap ka patuloy maghanap ng kambal na saging tapos biglang ayaw ni baby. Sambit ni Ariela habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi maiwasang matawa ni Cedric sa inaasal ni Ariela ngayon. Hindi niya alam na ganito pala kalala ang mood swings ng babae. Kanina yung sungit nito, pero ngayon naman malambing. You don't need to apologize, Ariela. Ginusto ko to, kaya dapat lagi nating sinusunod ang gusto ni baby. Nang matapos si Cedric sa kanyang pagluluto, kaagad niya itong inihain sa babae. Napangiti na lamang si Cedric dahil ang ganang kumain ni Ariela. Hindi katulad dati na konti lang ang kinakain nito. Maraming salamat sa masarap na pagkain, Cedric. Nabusog kami ni baby ng sobra. Nakangiting saad ni Ariela. Nakita naman ni Cedric kung paano humikab ang babae, kaya agad niya itong inaya na umakyat sa kanyang kwarto at doon magpahinga. Nang masigurong tulog na ito, bumalik din sa baba si Cedric habang dala-dala ang sonogram ng kanyang anak. Kaagad niyang kinuha ang bagong bili niyang photobook na para sa kanyang anak at doon inilagay ang sonogram ng kanyang anak. Pinakatitigan muna ito ni Cedric bago niya ito bitawan. I love you, little one. Mahinang bulong ni Cedric. Kinabukasan, maaga siyang nagising para sana ipaghain ng makakain si Ariela. Pero naunahan siya ng babae dahil naroon na ito sa kusina at may niluluto na. Magandang umaga, Cedric. Alam ko may trabaho ka ngayon kaya napagpasyahan ko ipagluto ka ng makakain mo. Pilit na pinipigilan ni Cedric ang paglabas ng kanyang ngiti, ngunit hindi niya ito napigilan dahil kusa nang gumalaw ang kanyang labi. Good morning to you to Ariela. Hindi mo naman kailangan gawin to. Sambit ng lalaki bago maupo. Hindi rin nagtagal, natapos na sa pagluluto si Ariela. Biglang nawala ang sigla ni Cedric nang makita ang niluto ng babae. Hindi ka na dapat nagluto, Ariela. Ayos lang sa akin ng kape. Sambit ni Cedric habang nakatingin sa niluto ng babae. Pero kailangan mong kumain. Masarap naman to niluto ko eh. Gusto ko kasing makita kang kumakain ng sunog na hotdog at sunog na itlog. Dahil sa sinabi ni Ariela na palunok na lamang si Cedric, dahan-dahan niyang tinusok ang hotdog gamit ang tinidor. Dahan-dahan niyang kinain ang niluto ng babae. Gusto niya itong iluwa pero hindi niya magawa dahil nakatingin sa kanya si Ariela. Masarap ba? Dapat maubos mo yan ha, kasi malulungkot si baby kapag di mo inubos yan. Kada kain ni Cedric ay sinusundan niya ito ng tubig dahil hindi niya kayang malasahan na matagal ang mapait na lasa ng pagkain. Very good, Cedric. Sobrang saya namin ni baby kasi naubos mo yan. Ingat ka sa trabaho, ah.
Akmang tatanggalin ni Cedric ang kanyang pinagkainan pero hinampas lamang ng babae ang kanyang kamay bago ito na mismo ang nagligpit sa pinagkainan ni Cedric. Aalis na ako, Ariela. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. At saka nga pala, baka makalimutan ko, ibibigay ko na pala sa iyo ang puunang sweldo mo sa buwan na to. Sambit ng lalaki habang tinititigan si Ariela na abala sa kanyang ginagawa. Pwede bang mamaya na lang natin pag-usapan? Wala kasi akong gana para sa usapang yan ngayon. Kahit nalilito, tumango naman si Cedric. Bago umalis, nagpaalam pa siyang muli sa babae, pero hindi man lang siya pinansin ni Ariela. Ilang araw ang lumipas, hindi naman nawala sa paningin ni Cedric ang pasimpleng pag-iwas sa kanya ng babae. Kapag nakauwi na ang lalaki galing sa trabaho, magtutulog-tulugan si Ariela kahit ang totoo ay gising na siya. Ngayon ay araw ng Martes, at nasa trabaho na naman si Cedric. Abala sa paglilinis si Ariela nang marinig niyang may kumakatok sa labas ng bahay. Sino po sila? Naputo lang akmang pagsasalita ni Ariela nang makita niya ang babaeng nasa harapan niya. Kilalang kilala niya ang babae, dahil litrato niya ang nasa loob ng pamamahay ni Cedric. Akmang isasarado ni Ariela ang pinto pero hindi yun natuloy. Dahil naharang ng babae ang kamay sa pinto kaya napilitan siyang buksan yon. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Kaagad na pumasok ang nanay ni Cedric. Butil-butil ang pagtulo ng pawis ni Ariela sa kanyang noo. Wala po si Cedric dito pero baka mamaya-maya po makakauwi na rin po siya. Pumunta sa kusina si Ariela para maikuha ng makakain na matandang babae. Pagkabalik niya, gano'n na lamang ang kanyang gulat ng hawak na ng nanay ni Cedric ang pregnancy book na binili para sa kanya ng lalaki. Are you pregnant? Si Cedric ba ang tatay niyan? Hindi alam ni Ariela kung anong dapat niyang sabihin. Hindi niya naman inaasahan na pupunta ngayon ang nanay ni Cedric kaya hindi niya alam kung ano isasagot dito. Kaagad na pahawak si Ariela sa kanyang tiyan at napatingin naman doon ang ina ni Cedric at mukhang nasagot na ni Ariela ang katanungan ng ina ng lalaki. Mabuti na lamang at dumating na si Cedric kaya nabaling dito ang atensyon ng matandang ginang. Mom, what are you doing here? Nang makita ni Ariela ang lalaki, agad siyang lumapit para kunin ang mga gamit ni Cedric na hawak nito para maitabi. Gusto lang sana kitang bisitahin, pero hindi ko inaasahan na may kasama ka pala dito. Kita ni Cedric ang pagdududa sa mata ng kanyang ina. Bakas ang kaba sa mukha ni Cedric nang agad siyang lapitan ng matandang ginang. Aray ko naman ma, bitiwan mo ngayon tenga ko. Nagulat si Ariela sa kanyang nakita dahil piningot lang naman ng nanay ni Cedric ang sarili nitong anak. Kailan ka pa natutong magtago ng sikreto sa akin? Kung hindi pa kita pupuntahan, hindi ko malalaman na may girlfriend at magkakaanak na kayo. Bakas sa mukha ni Cedric ang sakit. Gamit ang tingin, humingi siya ng tulong sa babae. Pero umiling lamang siya dahil baka sa kanya malipat ang pagkakapingot ng lalaki. Kaya pala kung ano-anong tinatanong mo sa akin tungkol sa pagbubuntis, tapos sasabihin mo pang kailangan nyo ng kaibigan mo, tas ikaw palang nakabuntis? Akmang aawat na sana si Ariela, pero bigla niyang naramdaman ang pagkirot ng kanyang tiyan. Akala niya mawawala din yun kaagad pero nagkakamali siya dahil mas lalo lang kumirot yun. Cedric, yun dyan ko kumikirot. Please, tulungan mo ko. Saad ni Ariela dahilan upang matigil ang mag-ina. Kaagad na pinuntahan ni Cedric ang babae at binuhat para dalhin sa kotse. Bilisan mo, Cedric. Ano ba? Napakabagal mo. Sigaw ng ina ni Cedric pero hindi man lang siya pinansin ang sariling anak at nakafocus lang siya sa dadaanan. Hindi maiwasang kabahan ni Cedric dahil baka kung anong mangyari sa anak niya. Pagkarating nila sa ospital, kaagad namang inasikaso ng mga doktor si Ariela. Hindi mapakali si Cedric sa kanyang ina na naglalakad pabalik-balik sa kanyang harapan. Can you stop walking? Kanina pa ako nahihilo sa iyo eh. Dahil sa sinabi niya, napatigil ang kanyang ina. Maya-maya, siya naman ang naglakad-lakad. Napailing na lang ang matandang ginang. Maya-maya'y umupo na rin siya at tumabi sa kanyang inang nakaupo din. At ilang sandali, bumukas na ang pinto kaya napatayo silang dalawa. Maayos na po ang kalagayan ng mag-ina niyo, Mr. Park. Pero,
Kailangan niyang iwasan ang mga bagay na maaaring magbigay ng stress sa kanya. Maselan din ang kanyang pagbubuntis, kaya dapat lagi mo siyang babantayan. Napabuntong hininga ng malalim si Cedric nang malaman niyang maayos na ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Pagkatapos niya makausap ang doktor, pumasok na siya sa kwarto at doon bumungad sa kanya si Ariela na mahimbing na natutulog. Akmang aayusin niya ang kumot ng babae pero nagmulat ng mata si Ariela. Kaya hindi niya na natuloy ang balak pang gawin. Cedric, kamusta si baby? Ayos na ba ang lagay niya? Ayos na daw ang kalagayan niya, pero maselan daw pagbubuntis mo. Hanggat kaya, iwasan mo ma-stress. Pasensya na Cedric ha, hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganun sa akin. Hindi ko masyadong iningatan ang sarili ko, pakiramdam ko na pabayaan ko si baby. Dahan-dahang hinaplos ni Ariela ang kanyang tiyan at kung titignan na maigi, meron ng maliit na baby bump doon. Aakalain mong busog lang talaga ang babae. Huwag mo nang pababayaan ang sarili mo, Ariela. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo sa bahay? Ginagawa mo ang trabaho na dapat ay maid ang gumagawa. Napasimangot na lamang si Ariela sa sinabi ng lalaki, pero hindi na siya sumagot. Kaya niya lang naman yung ginagawa dahil gusto niya makatulong. Ayaw niya naman na maging pabigat kaya hanggat makakaya, kikilos siya at saka buong araw ay wala man lang siyang ginawa, kaya maglilinis na lang siya. Promise, hindi ko na talaga uulitin. Saad ni Ariela habang nakataas pa ang kanyang kanang kamay. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna dahil baka mamaya kausapin ka ng nanay ko. Sambit ni Cedric habang inaayos ang kumot ni Ariela. Sa tingin mo ba magagalit sa akin ng nanay mo? Kasi naging pabaya ako sa magiging apo niya? Sa tingin ko naman hindi. Dapat nga ikaw magalit sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit ka na-stress. Gustong umalma ni Ariela sa sinabi ng lalaki dahil hindi naman ang ina nito ang rason kung bakit ito sinugod sa ospital. Sadyang na-stress lang siya, kaya nadala siya sa ospital. Napatingin ang dalawa sa pinto nang biglang bumukas yun at pumasok ang ina ni Cedric na kanina'y nakasilip sa pinto. Kumusta ka na, iha? Maayos ba ang lagay mo? Tanong ng matandang babae bago lumapit kay Ariela at yakapin siya. Maayos naman daw po ang lagay ko at ng bata. Naku, mabuti kung ganun. Labis ang pag-aalala ko dahil akala ko may nangyari na sa inyo ng apo ko. Napaismid na lamang si Cedric sa sinabi ng kanyang ina dahilan upang samaan niya ito ng tingin. At ikaw naman, kita mong buntis tong girlfriend mo tas iiwan mo sa bahay na mag-isa? Biglang napakunot ang noo ni Ariela sa sinabi ng matanda. Mukhang napagkamalan pa silang magjowa. Akmang magsasalita si Ariela pero bigla siyang pinigilan ni Cedric. Pasimpleng umiling sa kanyang lalaki at kaagad namang nakuha yun ni Ariela. Mukhang ayaw nito ipaalam sa ina na hindi talaga sila totoong magkasintahan at hindi naman bunga ng pagmamahala ng kanilang anak. Kailangan ko magtrabaho, ma. Kailangan kong pagkagastosan ng pagbubuntis ni Ariela kaya hindi ko dapat hinahayaan ang trabaho ko. Sambit ni Cedric bago niya pinagsiklop ang kamay nila ni Ariela. Para saan pa ang pinamana namin sa iyo kung hindi mo gagamitin? Bakit ba nagpapakahirap ka magtrabaho sa kumpanya mo? Napahilot na lamang sa sentido si Cedric dahil nagsisimula na naman ang kakulitan ng kanyang ina. Ma, gusto ko na ang ipanggagastos ko sa magiging anak ko galing sa pinaghirapan kong pera. Anak ko siya, kaya nararapat lang na ibigay ko sa kanyang lahat. Hindi maiwasang mapaisip ni Ariela sa mga sinabi ng binata. Paniguradong magiging mabuting ama si Cedric. Kapag iniwan na niya ang bata sa lalaki, alam niyang mamahalin ito ng lubusan ng bata. Masakit sa parte ni Ariela na iiwan niya ang anak pero wala siyang magagawa dahil ito ang napagkasunduan nila ni Cedric. Ang bigyan ng anak ang lalaki at hindi siya kilalanin bilang ina ng bata. Ang laki talaga ng pinagbago mo, anak. Mabuti ang desisyon mo. Basta, alalahanin mo na huwag niyong pababayaan ng bata kung sakaling man. At ikaw, Cedric, huwag mong pababayaan ng mag-ina mo.
Dahil sa sinabi ng kanyang ina, napatangu-tangu naman si Cedric. Akala niya mahihirapan siyang magsabi sa kanyang ina pero hindi naman pala. Kung alam niya lang na magiging madali lang, sana maaga niya ipinakilala si Ariela sa kanyang mga magulang. Oh, paano ba yan aalis na ako? Paniguradong hinahanap na ako ng asawa ko kaya kailangan ko na umuwi. Mag-iingat ka palagi, Ariela. If you need something, huwag kang mahihiyang tawagan ako, ha? Tumango naman si Ariela bago dahan-dahang tumayo at niyakap ang ina ni Cedric. Maraming salamat po, ma'am. Walang anuman, anak. Mama na rin na itawag mo sa akin. Dahil girlfriend ka na ng anak ko. Kahit na naiilang, pumayag pa rin si Ariela. Pagkaalis ng matanda ay biglang tumahimik ang loob ng kwarto. Cedric, pwede na ba tayong umalis dito? Hindi ko kasi masyadong gusto sa ospital. Nakausap ko na rin naman ng doktor. Pwede ka na raw umuwi, pero kailangan mo ng bed rest. Kaya nakikiusap ako, Ariela. Magpahinga ka na muna at huwag mo nang kumilos. Gustong umangal ng babae pero alam niyang ginagawa lang naman yun ni Cedric para sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Tara na. Aya ni Ariela, kaya agad namang inalalayan ni Cedric ang babae. Pagkatapos ng nangyari sa ospital, palagi nang nakikinig si Ariela sa lalaki. 6 na buwan na rin ang kanyang tiyan, kaya maaari na nilang malaman ang kasarian ng bata. Sa mga nagdaang araw, kakaiba ang kinikilos ni Cedric. Mas lalo pang nagiging malambing ang lalaki at gusto nito na lagi siyang nakadikit sa kanya. Ano ba, Cedric? Kailangan mo nang tumayo. Pupunta pa tayo ng ospital. Pilit na ginigising ni Ariela ang lalaki pero parang wala lang naman itong naririnig kaya mas lalong lumala ang pagkainis niya kay Cedric. Tumayo ka na kasi dyan. Ngayon natin malalaman ang kasarian ng bata kaya dapat maaga tayo. Dahil doon, napabalikwas ang lalaki sa kanyang pagkakahiga. Nakatulala pa ito sa kawalan, kaya bahagyang natawa si Ariela. Nasa tamang wisyo ka na ba, Cedric? Tigilan mo na yung katutulala mo dyan at maligo ka na doon. Ang akala ng babae di diretso na si Cedric sa banyo. Pero bago yon, lumuhod muna ito sa kanyang harapan bago hinalikan ng may kalakihan niyang tiyan. Good morning, baby. Hindi na ako makapaghintay na malaman ko anong gender mo. Gustong maluhan ni Ariela sa kanyang nakikita pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang umiyak dahil masyado pang maaga para magdrama siya. Akala niya tapos na si Cedric pero hindi pa pala. Dahil pagkatayo nito, sa pagkakaluhod ay bigla siyang hinalikan ng lalaki sa labi. Tamis naman. Sambit ni Cedric habang nakangisi. Akmang hahablutin niya ang buhok ng lalaki pero hindi niya ito nahabol dahil kumaripas na ito ng takbo papasok ng banyo. Sinasabi ko sa iyo, Cedric, kapag nahuli kita, suntok at sabunot ang aabutin mo. Aniya, pero narinig niya ang pagtawa ni Cedric sa banyo. Habang hinihintay niya ang lalaki, ay naisipan niyang umupo muna sa kama habang hinahaplos ang kanyang tiyan. 3 buwan na lamang ang kanilang hihintayin bago nila masilayan ng bata. 3 buwan na rin ang natitira bago siya umalis sa buhay ni Cedric at pati na rin sa buhay ng kanilang anak. What are you thinking? Napabalik sa ulirat ang babae nang makita niyang nakatayo sa kanyang harapan si Cedric. Wala naman. Iniisip ko lang si baby. Malapit na natin siyang makita at malapit na rin matapos ang kontrata natin. Alam ko namang aalagaan mo siya na mabuti. Kaya panatag ako na iiwan ko siya sa'yo. Napakunot na lamang ang noon ni Cedric sa sinabi ng babae. Hindi niya inaasahan hanggang ngayon, nasa isip pa rin ito ni Ariela. Oo, binibigyan niya pa ng pera si Ariela pero hindi niya talaga inaasahan na hindi pa yun natatanggal sa isipan ng babae. Pwede bang wag muna nating pag-usapan yan? Isipin muna natin ang bata bago yan. Matagal nang tinigil ni Cedric ang balak niya dati pa. Habang kasama niya ang babae, mas lalo niya kasi itong nakikilala at hindi niya inaasahan na mahuhulog siya kay Ariela. Akala niya napapansin na ng babae ang kinikilos niya. Kung siyang tatanungin, ayaw niya nang bitiwan pa si Ariela. Gusto niya, dito na lang palagi sa tabi niya ang babae. Ang mas mabuti pa, magbihis ka na para makaalis na tayo agad.
Pansin ni Ariela na biglang nawala sa mood si Cedric kaya hindi na siya umangal pa sa utos nito at sinunod na lamang yon. Aalis na ba tayo, Cedric? Imbes na sagutin siya, pinagbuksan na lamang siya ng pinto ng lalaki. Nanlumo na lamang siya sa kanyang nasaksihan. Hindi niya naman alam na magagalit ang lalaki sa kanyang sinabi. Kung alam niya lang na magiging ganun ang reaksyon ni Cedric, sana hindi niya na lang sinabi ang mga salitang yon. Cedric, galit ka ba sa akin? Mamaya na tayo mag-usap, Ariela. Gusto ko muna mag-focus sa pagmamaneho. Napakurap ng ilang beses si Ariela habang tinitignan na nakasimangot na mukha ng lalaki. Pero Cedric, naputo lang akmang pagsasalita ni Ariela nang biglang hinampas ni Cedric ang kanyang manibela. Muntik pa siyang mapatalon sa gulat sa ginawa ng lalaki. Pwede ba, Ariela? Pag sinabi ko mamaya na, mamaya na. Napayuko na lamang si Ariela bago nagsumiksik sa bintana. Hindi naman maiwasang makonsensya ni Cedric dahil nasigawan niya ang babae. Pero wala siya sa mood para kausapin si Ariela. Nakarating sila sa ospital na hindi man lang sila nag-iimikan. Kahit na ayaw kumapit ni Ariela sa braso ng lalaki, ginawa niya pa rin. Dahil sobrang dami ng tao ngayon sa ospital. Okay, mabuti naman nandito na tayo. I'm so excited to see you, Mami Sir. Excited na ba kayong malaman ang kasarian ni Baby? Dahil sa tanong ng doktor, biglang bumalik ang sigla sa katawan ni Ariela. Bakit nga ba siya magpapa-apekto sa galit ni Cedric? Can we start already, Doc? Tanong ng lalaki kaya tumango naman sa kanya ang doktor. Mahiga ka rito, Ariela. Habang may ginagawa ang doktor sa kanyang tiyan, ay focus lang ang lalaki sa screen. Mukhang mahiyain si Baby, ayaw ipakita ang kasarian. Ayun, nakita na. Congratulations po, you're having a baby girl. Dahil sa sinabi ng doktor, ay dahan-dahang tumulo ang mga luha galing sa mga mata ni Cedric. Hindi siya makapaniwala na babae ang magiging anak niya. Ariela, babae ang anak natin. Dahan-dahang tumango si Ariela bago inabot ang mukha ni Cedric at pinunasan ng pisngi nito. Napasubsob si Cedric sa liig ni Ariela at doon umiyak ng umiyak. Hindi na niya mahintay pa na mahawakan ng kanyang anak. Ilang buwan na lang ang kanyang hihintayin at mahahawakan niya na sa kanyang bisig ang anak nila ni Ariela. Masaya ka ba? Tanong ng babae. Sobra. Malapit na maipanganak ang anak natin. Magmula kanina, hindi na maalis sa mukha ni Cedric ang malaking ngiti. Para bang biglang nawala ang init ng ulo niya. Abala siya sa pagluluto nang marinig niya ang sigaw ni Ariela. Cedric! Napatakbo palabas ng kusina si Cedric at doon bumungad sa kanya ang babae na sapu-sapu ang kanyang tiyan. What happened? May masakit ba sa'yo? Akmang bubuhatin ni Cedric ang babae pero agad siyang pinigilan ni Ariela. Ano ba? Napaka-OA mo naman. Tinawag lang kita kasi sumipas si Baby. Biglang nanlaki ang mga mata ni Cedric bago lumuhod sa harap ni Ariela. Baby, sumipa ka ulit. Gusto ka maramdaman ni Papa. Hinahaplos ni Cedric ang tiyan ng babae pero hindi pa rin sumisipa ang bata. Kaya nalungkot siya ng konti. Ayaw sumipa ni Baby. Mukhang ikaw lang ang gusto niya. Natawa na lang si Ariela sa sinabi ng lalaki. Pakiramdaman mo lang na mabuti, sisipa rin yan mamaya-maya. Hindi nagtagal naramdaman din kaagad ni Cedric ang pagsipa ng bata. Bumabakas pa sa tiyan ni Ariela ang pagsipa ng kanilang anak. Sumipa na si Baby. Ramdam mo ba yon? Lamang. Nasa matres ko yung bata, no? Kaya ramdam ko talaga pag sumipa yan. Imbis na mainis, tinawanan na lamang ni Cedric si Ariela. Bakit ba kasi ang tagal ni Baby lumabas? Excited na ako makita siya. Sambit ni Cedric sa babae bago niya hinarap ang tiyan ni Ariela. Kumpleto na lahat ng gamit mo, anak. Ikaw na lang hinihintay namin. Habang tinititigan ni Ariela ang lalaki, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit napilit niyang iwasan ang kanyang nararamdaman, hindi niya maitatanggi na mahal niya na si Cedric. At kapag lumabas na si Baby, magiging masaya na ang pamilya natin. Bulong ni Ariela sa kanyang sarili. Yun ang gusto niyang sabihin sa lalaki.
Teka, ano na naman bang pakulo mo, Cedric? Tanong ni Ariela habang nakatakip ang kanyang mga mata. Abala siya sa pag-aayos sa mga gamit ng kanilang anak nang biglang dumating ang lalaki at bigla na lang siyang piniringan sa mata. Wag nang maraming tanong, sumunod ka na lang sa akin. Pagkarating nila ng kusina, kaagad na tinanggal ni Cedric ang piring sa mata ni Ariela at doon bumungad sa babae ang lamesang puno ng pagkain. May mga nagkalat pa na talulot sa semento. Para saan to? Tanong ni Ariela habang pinakatitigan ang gawa ng lalaki. Imbis na sumagot si Cedric, inalalayan na lamang siya nito na umupo. Let's eat. Mga paborito mong niluto ko, kaya dapat marami kang kainin ngayon. Nakatitig lamang si Ariela sa lalaki habang nilalagyan ito ng pagkain ng kanyang plato. Huwag mo masyadong damihan, Cedric. Puro na lang ako kain, kaya tingnan mo, tumataba na ako. Hindi ka mataba, at saka dapat nga na kumain ka ng marami kasi para din naman sa baby to. Sambit ni Cedric bago niya hinalikan ng noon ni Ariela. Dahil doon, namula ng sobra ang mukha ng babae at hindi niya alam kung paano ito itatago kay Cedric. Kumain ka na nga lang dyan? Puro daldalan lang ang ginawa nilang dalawa habang kumakain at hindi na napansin na napaparami na ng kain ng babae. Kaya palihim na napangiti si Cedric. Busog na busog ako. Saad ni Ariela habang hinihimas ang kanyang tiyan. Biglang nagtaka ang babae dahil biglang tumayo si Cedric sa kanyang kinauupuan at pagbalik niya, hawak na nito ang kanyang telepono. May pinindot doon ng lalaki bago nito inilahad ang kamay sa harapan ni Ariela. Can I have this dance? Tanong ni Cedric kaya tinanggap naman ni Ariela ang kamay na nakalahad sa harapan niya. Ang dami mo talagang trip sa buhay, no? Hindi man lang siya sinagot ng lalaki. Bagkus, ipinaikot pa siya nito bago itinuloy ang kanilang pagsasayaw. Minsan na nga lang ako maging sweet, sisirain mo pa. Hindi kasi ako sanay. Sabihin mo, may gusto ka ba? Kaya ganyan ka umakto? Umakto namang nasasaktan ng lalaki habang nakahawak sa kanyang dibdib, dahilan upang suntukin siya ng mahina ni Ariela. Grabe ka naman, hindi ba pwedeng gusto lang kita kasama? At saka may sasabihin ako sa'yo. Hindi alam ni Ariela kung bakit bigla na lang siyang kinabahan. Para bang may maririnig siya na ayaw niyang malaman. Pagkatapos ng kanta, inalalayan ni Cedric sa pag-upo ang babae. Akala ni Ariela ay babalik na si Cedric sa kanyang kinauupuan, pero nagkakamali siya dahil hinila ng lalaki ang inuupuan niya kanina at nilagay yun sa kanyang tabi. Ariela, alam kong ilang buwan pa lang mula nung magkakilala tayo at alam ko rin na hindi naging maganda ang unang pagkikita natin. Ako ang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho na gusto mo. Pero alam mo, kung di ka nawalan ng trabaho, paniguradong hindi tayo magkakakilala. Hindi pa man sinasabi ni Cedric ang dapat niyang sabihin pero parang alam na ni Ariela kung anong pakay ng lalaki. Ariela, the mother of my child, my epitome of love. I just want to say that being with you makes me so happy. I know that this is too sudden, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Mahal kita higit pa sa inaakala mo. Napapikit ng mariin si Ariela nang marinig niya ang katagang yun galing kay Cedric. Pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Labis ang tuwa ni Cedric nang makaamin na siya sa babae. Pero bigla na lamang nawala ang ngiti niya nang makita ang muka ni Ariela. Wala ka man lang mababakas na reaksyon sa mukha nito. Kaya grabing kaba at takot ang nararamdaman ni Cedric ngayon. Cedric, maraming salamat dahil mahal mo ako pero hindi tayo pwede. Makakalimutan mo rin yung nararamdaman mo dahil aalis din naman ako kapag ipinanganak ko ng bata. Hindi natuloy ang pagsasalita ni Ariela nang pabalibag na tumayo ang lalaki. This is bullshit. Ba't pa palagi mo nalang sinasali sa usapan ng pag-alis mo pagkatapos mo manganak? Matagal ko nang hindi sinusunod ang nasa kontrata, Ariela, kaya tigilan na natin ang pagpapanggap. Napasabunot sa buhok ang lalaki habang pabalik-balik sa harapan ni Ariela. Ano rin ba hindi mo maintindihan, Cedric?
Hindi ba yun ang usapan natin mula noong una pa lang? Kaya bakit nagkakaganyan ka? Nagkakaganito ako kasi akala ko mahal mo na ako. Akala ko wala na sa isip mo ang iwan kami mag-ama. Akala ko matagal mo nang tinigil ang nasa kontrata pero mukhang nagkamali ako. Tila parang binuhusan ng malamig na tubig si Ariela habang nakatitig sa lalaki ngayong nakaluhod na mismo sa kanyang harapan. Pwede naman natin pag-usapan to, di ba? Alam kong mahal mo ako. Nararamdaman ko kaya hindi mo madadala sa ganyan mo, Ariela. Imbes na sagutin, umakyat na lamang siya sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. What are you doing? Itigil mo yan. Pilit na inaagaw ni Cedric ang mga damit ng babae pero iniwas lamang yun ni Ariela. Aalis na ako sa pamamahay na to. Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang bata pagkatapos ko manganak. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Kaya mong ibigay sa akin ang anak natin? Kaya mong mabuhay na naghahanap ng kalinga ng isang ina ang anak natin? Kanina pa tumutulo ang luha sa mga mata ni Cedric, pero hindi man lang siya nag-abalang punasan yon. Oo, kaya kong ipamigay ang anak ko. Kaya kong hindi makasama ka at hindi makita ang anak ko. Alam mo naman na rason kung ba't ko ito tinanggap, di ba? Kailangan ko ng pera. May sakit ang nanay ko at ayokong dumagdag pa ang anak mo sa problema ko. Ayoko magkaroon ng pabigat sa buhay ko. Gustong bawiin ni Ariela ang mga katagang binanggit niya, pero kung yun lamang ang magbibigay ng rason kay Cedric para iwan siya, gagawin niya. Bawiin mo yan. Mahal mo ang anak natin, kaya alam kong hindi mo magagawa ang mga sinasabi mo. Nagmamakaawa ako, Ariela. Bawiin mo ang sinabi mo. Tuluyan ang napaluhod si Cedric at doon inilabas ang malakas ng iyak. Nagmamakaawa din ako. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na rin ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi mo karapat-dapat ang isang tulad ko. You deserve so much better, Cedric. Dahan-dahan, nalumuhod si Ariela para maabot ang mukha ng lalaki. Hindi tayo pwede, Cedric. Mayaman ka. Mahirap ako. At saka nakakahiya sa parte mo na minahal mo ang isang tulad ko na nagpabuntis lang para sa pera. Nahihilo na si Ariela, pero pilit niyang inaayos ang sarili. Tama ba ako nang narinig ko? Nagpabuntis ka lang dahil sa pera? Sabay na napatingin ang dalawa sa pinto at doon bumungad sa kanya ang ina ni Cedric na galit na galit. Ma, let me explain. Naputol lang sinasabi ni Cedric nang hinarang ng kanyang ina ang kamay sa harap ng lalaki. Shut up! Hindi ko kinakausap ko. Totoo ba ang narinig ko, Ariela? Tumango ang babae bilang sagot sa ina ni Cedric. Kaya napasinghap ang dalawa. Napakawalang ya mo! Ginamit mo pa talaga ang anak ko para magkaroon ka lang ng pera? Pilit na umiilag si Ariela dahil inaabot siya ng ina ng lalaki. Mabuti na lamang ay inawat ni Cedric ang sariling ina pero mukhang tutol ata sa kanya ang tadhana. Dahil nakalusot ang matandang babae sa pagkakahawak sa kanya ni Cedric at pinagsasabunutan ng babae. Ma, stop it! Baka mapano ang bata. Bago pa man maabot ni Cedric ang sariling ina, nakaladkad na ng matandang babae si Ariela palayo sa kanya. Manggagamit ka? Talagang anak ko pa ang ginago mo? Malapit na sila sa hagdan nang biglang maitulak na matandang babae si Ariela. Pilit na inabot ni Cedric ang babae pero huli na ang lahat dahil nagpagulong-gulong na ito sa hagdan. What did you do? Sigaw ng lalaki bago tumingin sa baba at doon bumungad sa kanya ang babaeng walang malay at duguan. Kaagad na bumaba ang lalaki at mabilis binuhat si Ariela. Habang pinaharurot ang kotse, tila hindi man lang naririnig ni Cedric ang busina ng sasakyan kapag nilalabag niya ang batas trapiko. Ang mahalaga ngayon, kailangan niyang mailigtas ang kanyang mag-ina at wala nang iba. Pagkarating nila sa ospital, ay kaagad nilang inasikaso si Ariela. Walang naiintindihan si Cedric sa mga sinasabi ng doktor. Pero may isang katagang tumatak sa isip ng lalaki. Do the RASPA procedure. Nagising si Ariela dahil sa ilaw na nagmumula sa itaas. Akmang uupo siya ng maayos pero hindi niya maigalaw ang kanyang pag-ibabang katawan. Huwag mo muna igalaw ang katawan mo, Ariela. Napatingin sa gilid niya si Ariela at doon bumungad sa kanya si Cedric na mugto ang mga mata.
Nasaan ako? Tanong ng babae habang nakatitig sa isang sulok. Sinugod kita sa ospital pagtapos mo mahulog sa hagdan. Nang maalala niya ang nangyari kanina, kaagad niyang kinapa ang tiyan. At gano'n na lamang ang kanyang pagtataka nang wala na ang umbok sa kanyang tiyan. Si baby, kamusta? Tanong ni Ariela pero hindi man lang sumasagot ang lalaki. Sagutin mo ang tanong ko, Cedric. Ayos lang naman si baby, di ba? Hindi alam ni Ariela kung ano ang kanyang gagawin para mapakalma niya ang sarili. Pero parang biglang nawala yun na makitang tumulo na naman ang luha ng lalaki sa pisngi nito. Cedric, hindi magandang biro yung ginagawa mo. Dahil doon, dahan-dahang lumapit si Cedric sa babae at niyakap niya ito. Wala na si baby Ariela. Pakiramdam ni Ariela tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Paanong wala na ang baby nila? Kung gayong kasama lang nila ang bata kanina. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Alam ko malaki ang kasalanan ko pero hindi naman magandang ganti to. Sabihin mo na buhay pa ang anak ko. Imbes na sumagot ang lalaki, umiling lamang ito, kaya hindi napigilan ni Ariela ang humagulhol ng napakalakas. Ang baby ko, Cedric, hindi pwede to. Pilit na nagwawala si Ariela sa pagkakayakap, pero tila nawala na siya ng lakas nung malaman niya kung paano nangyari. Ang anak ko, baby, hindi totoo to. Hindi naman totoo yung sinabi ko kanina eh. Mahal na mahal ka ni Mama. Bumalik ka na, please. Sa loob ng kwarto ay iyak ni Cedric at hinagpis ni Ariela ang maririnig. Kung si Cedric ay nasasaktan sa balitang nalaman, paano pa kaya ang babaeng mahal niya na nagdala sa kanilang anak ng mahigit 6 na buwan? Cedric, ang baby natin. Sabihin mo, ibalik niya ang anak natin. Please naman, hindi ko kaya to. Hindi alam ni Cedric kung paano niya pakakalmahin ang babae. Pero mabuti na lamang, dumating ang doktor kaya nabigyan agad nila ng pampakalma si Ariela. I'm sorry for your loss, Mr. Park. Mas mabuti kung mababantayan niyo na maayos ang partner niyo ngayon. Paniguradong mahihirapan siyang tanggapin ang lahat. Kaya mabuting dapat nasa tabi niya lang kayo palagi. Pagkatapos umalis ng doktor ay kaagad na lumapit si Cedric sa pwesto ng babae at doon naupo. Nakatitig lamang ang lalaki kay Ariela habang magkasiklop ang kanilang kamay. Wala man lang ako nagawa para maligtas kayo ni baby. I'm such a bad father. Kung sana kaya ko lang bumalik sa nakaraan, ililigtas ko kayo. Sana hindi ka nahulog sa hagdan at sana buhay pa ang anak natin. Napahagulhol na lamang si Cedric habang inaalala niya ang alaala ng kanilang anak habang pinagbubuntis pa ito ni Ariela. Kung paano ito sumipa, kung paano niya kinukwentuhan ng kanilang anak. Kumain ka muna, Ariela. Kanina ka pa nakatulala dyan. Paniguradong hindi matutuwa ang anak natin kapag nakita niya ganyan ang mommy niya. Nakaburol na ngayon ang anak nila at mula pa kanina, hindi umaalis si Ariela sa harap ng kabaong ng kanyang anak. Mas maganda nga yun na makita niya akong ganito para bumalik siya sa atin. Napabuntong hininga na lamang si Cedric bago bitawan sa isang tabi ang pagkaing hawak. Hindi magugustuhan ng anak natin na ganyan ka. Ilang araw ka nang wala sa ayos, di ka nakakapagpahinga. Di ka rin kumakain. What if magpahinga ka muna? Paano ko mo ako ang magpahinga? Kung naaalala ko palagi na wala na ang anak natin, ang sakit, Cedric. Nasilayan nga natin siya, pero sa ganitong paraan, ang dami kong kasalanan sa kanya. Hindi ko man lang nagawang bumawi. Pilit pinipigilan ng lalaki ang pagtulo ng kanyang luha. Kailangan siya ngayon ni Ariela at hindi dapat niya ipakita ang kahinaan sa babae. Hindi na tayo makakabalik sa nakaraan. Siguro may rason kung ba't kinuha ang anak natin sa atin. Masakit sa umpisa pero kailangan nating tanggapin na masaya na ang anak natin sa piling niya. Tama na, kakaiyak. Magagalit sa atin ang anak natin. Tila natauhan naman si Ariela sa sinabi ng lalaki sa kanya. Ayaw niyang magalit ang anak niya sa kanya. Siguro, kaya kinuha ang anak nila dahil hindi pa nila kaya. Masakit tanggapin ang mga nangyari.
Pero kailangan niyang tanggapin kung yun ang gusto ng kanyang anak. Magpapakita pa rin naman sa atin si baby, di ba? Oo naman. Magpapakita sa atin si baby kahit ilang beses mo pagustuhin. Lumipas ang ilang araw, nilibing na ang kanilang anak. Sa buong libing, hindi man lang umiyak ang lalaki at palagi lang siyang nakaantabay kay Ariela. Magpahinga ka na muna, Ariela. Alam kong pagod ka ngayong araw. Pagkatapos asikasuhin ni Cedric ang babae, kaagad din siyang umalis. Huli na nang namalaya niyang nasa sementeryo siya kung saan inilibing ang anak nila kanina. Kaagad na umupo si Cedric sa tabi ng puntod at dahan-dahan yung hinaplos at doon na siya humagulhol ng iyak. Mahirap tanggapin na wala na siyang magagawa pa dahil sa nangyari. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, sa kanyang katawan ay nakangiti lamang siya. Kahit na nawala ang kanilang anak, siya naman na naging dahilan upang magkakilala sila ni Ariela. Magmula ng araw na yun, hindi humiwalay si Cedric sa babae. Kahit pa ilang beses siyang pinagtabuyan nito, hindi pa rin siya lumalayo. Hanggang sa tuluyan na silang nagkaayos. Cedric, ano ba? Kanina ka pa nakayakap. Paano ako makakapagluto ng maayos kung palagi ka nakadikit sa akin? Pilit na itinutulak palayo ni Ariela ang lalaki sa kanya, pero dinaig pa ni Cedric ang linta na sobrang kapit. Bakit nung ako yung niyayakap mo noon, nakapagluto pa rin naman ako ah. Aminin mo na lang na ayaw mo ako makasama, kaya grabe ka ko ipagtabuyan ako. Napabuntong hininga na lang si Ariela bago niya hinayaan ang lalaki na yumakap sa kanya. Habang kumakain, nagkukwentuhan lamang ang dalawa. Balak na nila magpakasal kaya grabe ang pagiging abala nila sa mga nagdaang araw. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Napangiti si Ariela. Ako rin, Cedric. Abala ang lalaki sa kanyang trabaho nang makita ang kanyang fiancé na kapapasok lang sa kanyang opisina. Kaagad niyang sinalubong ang babae at pinupog ito ng maraming halik. Ano nakain mo at naisipan mo akong puntahan dito? May kinausap lang kasi ako kaya naisipan kong dumaan na rin dito. Kasi sobrang lapit lang pala ng opisina mo. Sinong kinausap mo? Ang mama mo. Dahil doon, biglang natahimik si Cedric kaya hindi maiwasang mag-alala ni Ariela. Sinaktan ka ba niya? Ano mga sinabi niya sa'yo? Hindi ba ang paalala ko wag na wag ka munang makikipagkita sa kanya at wag mo muna siyang kausapin? Natatarantang sambit ni Cedric kaya agad siyang pinakalma ni Ariela. Walang ginawang masama, walang sinabing masama ang nanay mo sa akin. Humingi lang siya ng tawad sa mga ginawa niya. At gusto ko rin niyang makausap para humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Hindi niya pa ata makakayang kausapin ng taong dahilan kung ba't nawala ang kanyang anak. Pwede bang wag muna natin siyang pag-usapan, Ariela? Tsaka, ang mabuti pa kumain na lang tayo. Dahil nandito ka na rin naman. Hindi na pinilit ni Ariela ang lalaki na kausapin ng ina nito. Dahil alam niya hanggang ngayon nasasaktan pa rin si Cedric. Cedric, gusto mo bang puntahan natin si Bibi mamaya? Paniguradong matutuwa yun kapag nalaman niyang dinalaw natin siya. Tila ba nawala lahat ng iniisip ng lalaki nang marinig ang mga sinabi ni Ariela. Habang nasa biyahe sila papuntang puntod ng kanilang anak, walang tigil sa pagsasalita si Cedric. Kinuwento na ata ng lalaki ang lahat tungkol sa buhay nito. At pagkarating nila sa sementeryo, bumili muna sila ng bulaklak sa labasan. Hello, my baby Krisha. Malambing na saad ni Ariela habang inaayos ang bulaklak na kanilang binili. Kamusta ka na dyan sa heaven? Baka matigas ang ulo mo dyan, ha? Baka pagagalitan ka nila dyan. Dahil sa sinabi ni Ariela, ay natawa si Cedric. Kamusta ka na dyan, anak? Malapit na ang kasal namin ng papa mo. Kaya sana, subaybayan mo kami dyan mula sa langit. Sana, masaya ka dyan. Kasi kung hindi, babawiin kita sa kanya. Pananakot pa ni Ariela, kaya mas lalong tumawa si Cedric. Huwag ka mag-alala, anak. Dahan-dahan na naming natatanggap ang pagkawala mo. Parang noong kailan lang, nahihirapan silang dalawa na tanggapin ang pagkawala ng kanilang anak. Pero mabuti na lang hindi sinukuan ni Cedric si Ariela. Nakaya nilang labanan ng mga pinagdaanan nila, kaya ngayon masaya silang dalawa.
Sa tingin mo kaya, gusto na ng kapatid ng anak natin? Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Ariela nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Alam mo, Cedric, kanina mo pa ako inaasar ah. Baka gusto mong tigilan niyang kasisinghot mo ng katol dahil kanina ka pa. Di naman ako sumisinghot ng katol, love. Tsaka bakit? Ayaw mo bang bigyan ng kapatid si Krisha? Ay panigurado matutuwa siya. Napahawak na lamang sa sentido ang babae habang tinitignan ng masama si Cedric. Tantanan mo nga ako? Saka na yan kapag tapos na ang kasal natin. Tila nagningning ang mga mata ni Cedric nang marinig yun galing kay Ariela. Sabi mo yan ha? Wala nang bawian. Malapit na pala yung kasal natin. Parang kailan lang nung nabangga mo ko. Napangiti si Ariela nang maalala ang pagtatagpo nilang yon. Grabe pa ang kanyang iyak noon dahil hindi man lang siya nakahabol sa job interview niya. Oo nga, ang tanga mo kasi magmaneho nun. Nakita mong dadaan ako, tas di ka man lang tumigil? Napasimangot naman si Cedric sa sinabi ng kanyang mapapangasawa. Oo na, kasalanan ko na. Inaako na lamang ni Cedric ang lahat dahil alam niyang hindi titigil ang babae hanggat hindi niya napapatunayan na hindi siya ang may kasalanan. Sa tagal nilang nagsama, kilala niya na ang galawan nito. Pakasal na kaya tayo ngayon? Biglang tanong ni Cedric. Baliw ka ba? Kasal na natin sa susunod na buwan tas bigla ka mag-aaya ngayon? Hindi mo na ba kayang hintayin ang araw ng kasal natin? Ano magagawa ko? Ngayon kita gusto pa kasalan. Baka kasi bigla magbago ang isip mo at iwan mo ako bigla. Sino namang may sabi na iiwan kita? Mula nung gabing pumayag ako na magpakasal sa'yo, pinangako ko sa sarili ko na hindi kita iiwan. Kaya tigilan mo na yung kakaisip ng ganyan. 1 buwan ang lumipas at ngayon ay araw ng kanilang kasal. Hindi maiwasang matuwa ni Ariela dahil maikakasal na siya sa lalaking mahal niya. Akala niya, hindi na siya mamahalin ng lalaki dahil sa dami ng kasalanan ginawa niya dito pero nagkamali siya. Dahil tinanggap pa rin siya ni Cedric kahit ganito lang siya. Tinanggap pa rin siya ni Cedric kahit na siya ang dahilan ng paghihirap ng lalaki. Ikakasal ka na anak? Parang kailan lang, nung lumuwas ka sa Maynila tas ngayon ikakasal ka na? Bago ang araw ng kasal, sinundo nila ang mga magulang ni Ariela para masaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Si Mama naman, nagpapaiyak po. Mamaya na lang tayo mag-iyakan kapag nasa simbahan na tayo. Tsaka wag pala, masisira yung makeup ko Dahil doon, tumawa ang kanyang ina. Hindi lang ako makapaniwala na ikakasal ka na. Nang malaman ko ang balita, sobrang saya ko. Dahil sa wakas naisip mo rin ang kasiyahan mo. Mula nung nagkasakit ako na lang iniisip mo. At dumarating na sa puntong nakalilimutan mo na ang sarili mo. Pilit na pinipigilan ni Ariela ang pagtulo ng kanyang luha. Pero tumulo pa rin yun, kaya naman pinunasan yun ng kanyang ina. Naalala niya kung paano siya tumigil sa pag-aaral para makapagtrabaho. Ilang taon pa ang lumipas bago niya naisipang ipagpatuloy ang pag-aaral. Kung tutuusin, ay ayaw naman talaga niya ipagpatuloy. Pero pinagsabihan siya ng kanyang ina kung gaano kahalaga ang diploma sa buhay ng isang tao. Mahal na mahal kita, Ma. Mahal na mahal din kita, anak. Hindi nagtagal, nag-umpisa na ang kanilang kasal. Dahan-dahang naglakad si Ariela papunta sa harap ng altar. At nang makarating siya sa harap ng altar, agad siyang sinalubong ni Cedric. Magkahawak ang kanilang kamay sa buong seremonya ng kasal. Hanggang sa sumapit na ang bandang dulo. And I pronounce you, husband and wife. Nakatitig ngayon si Ariela sa malaking wedding photo nila ni Cedric. 10 taon na ang lumipas mula nang kinasal sila, pero hanggang ngayon ay parang panaginip lamang ang lahat. Hindi niya inaasahan na magiging masaya siya ngayon sa buhay. Noon, isa lamang siya sa babaeng nangangailangan ng pera, na pumayag bilang isang surrogate mother sa magiging anak nila ni Cedric sana. Pero hindi niya inaasahan na ang lalaki pala ang mapapangasawa niya. Mommy?
Kanina ka pa nakatitig sa wedding photo niyo ni Daddy. Hindi ka po ba nauumay sa mukha ni Daddy? Biglang napalingon si Ariela sa kanyang tabi at doon bumungad sa kanyang 7 taong gulang niyang anak. Nakasimangot ito, kaya natawa na lamang si Ariela. Bakit nakasimangot ka na naman, Cedriel? Hindi ba dapat masaya ka ngayon kasi pupunta tayo sa Ate Krisha mo? Paano hindi ako sisimangot, Mommy? Kanina ka pa nakatitig sa picture nyo. Kanina ka pa namin hinihintay ni Daddy sa kotse. Nakangusong sambit ng bata, kaya hindi napigilan pa ni Ariela ang kanyang sarili at kinurot ang pisngi ng bata. Ikaw talaga napakabugnutin mo, halika na nga. Pagkalabas nila ng bahay, doon sumalubong sa kanila si Cedric na nakasandal sa kanilang kotse. Ang tagal nyo naman, kanina pa ako naghihintay sa inyo. Sa kahihintay ko, nabawasan ang kagwapuhan ko. Sambit ni Cedric pagkatapos niya kindatan ang kanyang asawa. Asyumero ka na naman, Daddy. Baka nakalimutan mo mas pogi ako sa'yo, kaya wala kang karapatang sabihin na pogi ka. Napailing na lamang si Ariela sa inakto ng kanyang anak. Saktong nakatingin din pala ang kanyang asawa sa kanya, kaya nginitian siya nito. Kung siya ang tatanungin, masaya na siya sa buhay, kasama ang kanilang anak na si Cedriel. Hindi niya alam pero natanggap niya na ang pagkawala ni Krisha. Matagal man, pero nagawa niyang kalimutan ang malulungkot na alaala at ngayon handa na siyang bumuo ng masayang alaala kasama si Cedric at ang kanilang anak na si Cedriel. The end.